Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, araw ho ngayon ng Sabado at Mayo 10 taong 2025 at 2 araw na lamang bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, Task Force KKK ng Commission on Elections muling nagbabala sa muling pagkalat ng fake news, misinformation online manipulation ngayong panahon ng halalan. Ang bagong mga elections observers naman dumating na sa bansa para sa araw ng Lunes, Mayo 12. Ang Department of Justice tiniyak naman na makakaasa si Vice President Sara Duterte ng due process ukol sa mga paratang na isinampa laban sa kanya. Sa ating police report, ang storage area ng Commission on Elections sa San Agustin, Isabela, pinasok ko ng mga hindi pa nakikilalang sospek, ilang mga election materials na sira. At sa balitang palakasan ng Cavaliers bumawi ng isang panalo sa Indiana Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The number 1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Hinikayat ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan o KKK ang publiko na tumulong sa pagbabantay katuwang ang Commission on Elections laban sa posibleng pagkalat ng mga peking impormasyon sa kasagsagan ng halalan. Ang task force na ito ay una ng binalangkas ng Commission on Elections at ng mga katuwang na ahensya kabilang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang bantayan ang May 12 elections at labanan ng paglaganap ng disinformation, misinformation at online manipulation. Apela ng task force sa publiko, itawag lamang ang kanilang mga naobserbahan o na-monitor na mga maling impormasyon ukol sa halalan at ipinapakalat lalo na sa pamamagitan ng internet, maging sa iba pang platform upang agad na aksyonan. Anumang video content o kaya naman ay post na maaaring magpakita ng mga peking impormasyon ay maaaring isailalim sa validation na tuluyang ipatanggal sa social media upang mabawasan ang paglaganap ng mga kahalintulad na impormasyon. Ang naturang task force ay may sariling threat monitoring center at yan ay nandyan sa kanilang opisina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Quezon City. Ito ay may state-of-the-art equipment na minamando ng mga keyboard na personnel at yan mga kabombo ang kanilang tututukan kaugnay ng magaganap na halalan. Maliban nga sa mga reklamong natatanggap ay otomatiko rin na nagbibigay ang mga ito ng mga posibleng pagkalat ng impormasyon at disinformation upang agad namang matugunan ng pamahalaan ang nasabing mga kumakalat na fake news. Sa iba pang mga balita, itong Commission on Elections abay nagpaalala sa huling araw ho ng pangangampanya. Full body naman hinimok na baklasin na ang mga malalaking campaign materials. At bago naman, ito naman mga bagong mga election observers dumating na sa bansa para ho sa gaganaping halalan sa araw ng Lunes. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner.
Bombo Dennis, Bombo Victor, nagbigay paalala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga kandidato na simulan ng baklasin ng mga campaign materials, lalo na yung mga malalaking posters na nagkalat sa mga kalsada ngayong araw. Simula kasi ng alas 12 ng madaling araw, ipagbabawal na ang anumang klase ng pangangampanya kahit sa social media pa man yan. Hinimok din ni Garcia na irespeto ng mga kandidato ang huling araw na maaaring makapamilya mga botante. Ang lahat ng makukonsiderang pangangampanya ng mga kandidato simula bukas hanggang sa araw ng halalan ay maaaring maging dahilan para sa diskwalifikasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging sagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Last day of campaigning natin today, any paalala na lang sa mga kandidato, tsaka ano yung pwede nilang harapin kung nangampanya pa sila beyond May 10? Sa inyo bang palagay, makakadagdag pa tayo ng boto o makakabawas ng boto kung tayo ngayon ay mamimilit pa bukas lalo na sa pangangampanya? Hindi po ba kaya talagang yung batas nilagay yan na bawal mangampanya isang araw bago mag-eleksyon upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makapamili na? Una, pagrespeto doon sa isang araw na yan. Number 2, yung mga pagkalalaki natin mga campaign materials, tarpaulin, na nagkalat dyan sa mga kalsada, sa mga highway, pakipatanggal na po. Kasi baka makonsider yan na kampanyahan pa rin. At siyempre kahit sa social media, pag sinabi nyo naman bawal ang kampanya, hindi lang naman kinakailangan pagbawal yung paglalakad, pag-iikot, at pangangamay sa kalsada, sa mga bahay-bahay. Kung hindi kahit sa social media, that is campaigning. Sa radyo, TV, dyaryo, bawal na po. That's campaigning. Ang official campaign ban ay alintunod sa COMELEC Resolution number 11086 ng Fair Election Act na nagsasabing ipinagbabawal ang lahat ng election-related activities katulad ng mga pagpapaskil ng campaign materials o kaya pamimigay ng libreng sakay, pagkain o inumin. Samantala sa iba pang balita, Bombo Dennis, Bombo Victor, ngayong araw din ay nagkaroon ng briefing ang mga international election observers sa Manila Hotel na lilibot at titingin sa proseso ng halalan sa Lunes. Sila ay nanggaling sa mga bansang katulad ng Papua New Guinea, Armenia, Russia at iba pang mga bansa. Sila ay nasa mahigit 50 na mananatili sa bansa para obserbahan ang mangyayaring midterm elections. Ayon kay Garcia, ang layunin nitong mga observers ay para ipakita na ang eleksyon sa bansa ay may integridad. Paraan din ito para ma-assess pa yung mga kailangan i-improve sa pagsasagawa ng halalan. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Nitong pagpapadala ng mga observers and ano yung madadala nito para doon sa ating May 12 elections po? Ang Pilipinas, lagi rin tayong naiimbitahan sa iba't ibang klase ng eleksyon na meron sila, whether national or local. Recently nga lang, noong nakarang araw, Pilipinas at nagpadala rin tayo ng observer sa Romania sa kanilang presidential election. Yan po'y part na o feature ng isang halalan sapagkat yan ay nagpapatunay lamang na gusto mong magkaroon ng integridad ang iyong eleksyon kahit paano, na hindi lamang sa mata ng mga kababayan, maayos ang halalan, kung hindi sa mata rin ng mga dayuhan. Number 2, gusto rin natin matuto rin sila kahit paano, kung ano man yung meron sila matututunan, pagkahalalan ng pinag-uusapan, baka naman meron mga makabago na ginagawa tayo, kahit makaluma na pamamaraan na ginagawa natin, na pwede makatulong din sa kanila para ma-enhance ang kanilang demokrasya. Patatandaan na may mga nauna ng batch ng mga observers mula sa European Union ang nasa bansa para rin tignan ang mga proseso na mangyayari sa halalan bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itong si Justice Secretary Remulla tiniyak na makakaasa itong si Vice President Sara Duterte na may due process para dyan sa mga kinakaharap niyang reklamo at yan ay nandyan na sa tanggapan ng Department of Justice. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makakaasa muna si Vice President Sara Duterte na mayroong due process sa Department of Justice, kung saan ibinahagi niya sa Bombo Radio na makasesiguro ang kanyang kampo ng ikalawang Pangulo na daraan sa tamang proseso ang investigasyon sa mga kinakasangkutan nito. Aniyay, asahan ni Vice President Sara Duterte ang due process sa mga preliminary investigation nito na makailang ulit namang isinambit na kanilang panig. Ito ay kaugnay pa rin sa mga paratang na kinakaharap ng ikalawang Pangulo matapos maghain ng mga reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa kanya.
naharap si Vice President Sara Duterte sa mga paratang na reklamong inciting to sedition at grave threats dahil sa mga pagbabantang binitawan nito sa buhay ng Pangulo ng Bansa. Narito, pakinggan natin si Secretary Jesus Crispin Remulla, ang Secretary ng Department of Justice. Due process. No problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Ngunit paglilinaw naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi umano siya ang may hawak sa kung ano mga magiging desisyon sa mga reklamong isinampa laban sa ikalawang Pangulo. Ani ay Prosecutor General ang nangunguna sa mga preliminary investigation at nasa kanilang jurisdiction ang magiging resulta kung tuluyan nga bang maisasampa bilang kaso ito sa korte o tuluyan na lamang maibabasura. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si Secretary Jesus Crispin Remulla, kalihim ng Department of Justice. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Samantala, sa kampo naman ng Vice Presidente, makailang ulit nilang sinabi na sila umaasang magkakaroon ng due process sa pagharap ng ikalawang Pangulo sa mga paratang nito. Kung saan, ibinahagi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, na inaasahan nilang hindi isasantabi sa ginagawang investigasyon ang due process na dapat nila sinusunod sa bawat prosesong isinasagawa. Narito naman ang tinig ni Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Sara Duterte. Well, we expect due process. That's the minimum. No? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Matapos ang unang preliminary investigation, nakatakda namang ganapin ang ikalawa nito sa darating na ika-16 ng Mayo sa kasalukuyang taon. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa kaugnay na balita, ipinapabasura nga ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Department of Justice ang reklamong inihain sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ito ay may kinalaman pa rin sa naging pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Partikular na inihain nga ng NBI ang reklamong sedition at grave threats na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang kahilingang ito ay nakapaloob sa inihaing counter affidavit naman ng Vice sa pagharap nito sa isinagawang preliminary investigation ng Department of Justice sa kanyang reklamo kahapon. Nakasaad sa naturang salaysay na dapat lamang na hindi na umano'y pagpatuloy pa ang pagdinig ng kaso at ibasura na lamang ito. Kaugnay nito ay umaasa nga ang kampo ng Vice Presidente na mabibigyan ng kaukulang due process ang reklamong inihain sa kanya ng NBI. Oras natin, 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng pamunuan ng National Electrification Administration na nakahanda ng lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Yan ay para sa national and local elections na nakatakda sa darating na Lunes at 12 ng Mayo. Sa isang pahayag ay sinabi ni National Electrification Administration Engineering Department Manager Engineer Federico Villar Jr. na lahat ng mga ito ay dumaan sa masusing inspeksyon at preventive maintenance activities, partikular na ang lahat ng mga substations nito. Sa ganitong paraan ay kumbinsido ang ahensya na walang magiging aberya sa mismong araw ng eleksyon. Ayon pa kay Villar, nagsasagawa na ang mga kooperatiba ng line clearing operations at pinalitan na rin ang mga power transmission at distribution system components na kritikal para sa pagtutuloy-tuloy ng supply ng kuryente. Bukod nga rito ay nagsasagawa na rin ng sariling inspeksyon sa mga lahat ng mga electric facilities na nagbibigay ng supply ng kuryente sa voting at canvassing centers sa darating na halalan. Ang hakbang na ito mga kabombo ay bahagi ng nais mangyari dati pa ng Department of Energy at batay nga na sa direktiba ng naturang ahensya kasama ang Task Force on Energy Resilience ng naturang ahensya ay katuwang sila sa pagsisiguro ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente.
Samantala, pinuri naman ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner ang maayos na kolaborasyon sa pagitan ng US at Philippine Forces sa kasagsagan ng balikatan exercises. Sa naging closing ceremony ng Joint Military Simulation, biniging diin ng leader ng AFP na ang lahat ng operasyon ay nagawa ng mga tropa ng dalawang bansa na makumpleto ng maayos at walang naging aberya. Kabilang dito ang live fire, cyber defense, maritime security activities at humanitarian assistance efforts. Nagpapakita ito anya ng epektibong kolaborasyon at kandaang kumilos at tumugon sa anumang pangangailangan. Ang joint simulation anya ay nagpapalakas din sa dedikasyon ng Pilipinas at US na isulong ang kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region mula sa iba't ibang banta at panganib. Narito ang paliwanag ni General Romeo Browner Jr. It has been an exceptional learning experience, one that fortifies our belief in and adherence to building strong partnerships for peace. As we close this iteration of Balikatan, we gather to mark yet another intense period of interaction, one that has been marked with inspiring displays of partnership, resilience, and commitment. Indeed, we are moving forward together. Mula Abril 24 hanggang 29, sinagawa ng dalawang puwersa ang multilateral maritime event mula Subic Bay hanggang Northern Luzon. Noong Abril 27, sinagawa rin ang Integrated Air and Missile Defense at sinundan ito ng live fire drill dyan naman sa may bahagi ng Northern Luzon. Mula Abril 21 hanggang Mayo 9, isinagawa naman ang cyber defense exercise. Sa pagitan ng mga naturang simulation ito, isinagawa rin ang iba't ibang military activities na dinaluhan ng mga miyembro ng Army, Navy at Air Force. Ilan sa mga gamit pandigma na ginamit dito ay ang Spider Air Defense, Marine Air Defense Integrated System, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, military tanks at ilang mga warship at iba pa. Nagsilbing observer naman ang mga kinatawan sa ng iba't ibang bansa tulad ng Japan, Canada, Colombia at iba pang mga bansa. Samantala, binalikan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang serye ng naging pagbisita ni Pope Leo dito sa Pilipinas ilang taon na bago pa nga siya naitalaga bilang pinuno ng Simbahang Katolika. Pangunahin dito mga kabombo, noong Setyembre ng taong 2010 ay binisita ng bagong Santo Papa dito sa Pilipinas ang ilang lugar bilang Father Robert Prevost. Dito mga kabombo ay binisita ni Father Prevost ang Intermediate General Chapter Order of St. Augustine dito sa Metro Manila at dun sa Blessing sa Agustinian Friary sa bahagi po ng Mohon, Talisay City at ang tuluyang pagtungo sa probinsya ng Cebu. Sa kasabay nito ay hinikayat ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen Dagupan ang mga mananampalataya na iwaksi ang racial at political pati na yung issue ng nationality nitong si Pope Leo XIV sa pagtanggap sa kanya bilang pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika. Inimok din nito ang bawat isa na iwaksi ang mga label tulad na lamang ng liberal at conservative at tanggapin bilang isang Santo Papa. Nararapat lamang kanya na sundin ng bawat mananampalatayang Katoliko ang bagong Santo Papa tulad na lamang ng pagsunod kay Jesucristo. Git nga ni Villegas, ang bagong Santo Papa ay regalo ng Diyos sa simbahan upang gabayan ang bawat isa patungo sa kanilang pagkilala sa Diyos, lalo na sa mga adikain at mga turo ng Simbahang Katolika. Bing Lacson ang senador ko. Ang tama, ipaglalaban. Ang mali, lalabanan. Pag nandyan si Ping, may nagbabantay sa gobyerno. 300 billion pesos na iligtas sa maling paggamit. It is time to bring the pork barrel system down. Natigil ng pangungutong sa kalsada dahil sa kanyang no-take policy. Nilipat niya 8.3 billion pesos sa SUCs noong 2017. Ang tama ay ipaglaban. Ang mali ay labanan. Number 33 sa balota. Naghatid na sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Dumalaw si Senator Pia Cayetano kasama si Department of Transportation Secretary Vince Dizon doon sa lalawigan ng Cebu at diyan kay Governor Gwen Garcia nitong 8 ng Mayo upang talakayin ang mga issue sa transportasyon sa lalawigan ng Cebu, kabilang na ang Cebu Bus Rapid Transit Project. Ang naturang programa kasi ay isang proyektong pampubliko ng transportasyon sa Metro Cebu ay may layuning makapagbigay ng mas mabilis at mas maasahang biyahe sa pamamagitan ng mga dedicated bus lanes at pinubuti na infrastruktura. Ang pagdalo ni Senator Pia sa pagpupulong ay nagpapakita ng suporta ng Senado sa mga mahalagang proyekto sa transportasyon at ang papel ng gobyernong nasyonal sa pagtitiyak ng koordinasyon sa mga lokal na plano para naman sa pagpapabuti ng mobility sa naturang rehiyon. Samantala, kampante naman si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brownlee Jr. na maisa sa katuparan na sa lalong madaling panahon ang panibagong Visiting Forces Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at ng South Korea. Ayon kay Browner, nais ng pamahalaan ng Pilipinas na lalo pang mapalawak ang military alliance dito sa mga bansang nagpapakita ng suporta sa Pilipinas tulad ng New Zealand na kamakailan ay kasama ng bansa na pumasok sa isang Visiting Forces Agreement o VFA. Kasalukuyan aniya ang dialogo na ginagawa ng mga matataas na opisyal ng bansa at ng mga South Korean official upang mabuo ang naturang kasunduan. Samantala, maliban sa South Korea, pinag-aaralan rin ng Pilipinas ang posibleng Visiting Forces Agreement sa iba pang malalaking bansa tulad ng Canada at France. Ayon pa kay Browner, katulad sa South Korea ay tinatarget din ng bansa na sa lalong madaling panahon ay masimula na ang military alliance sa pagitan ng mga ito. Narito ang naging pahayag ni General Romeo Browner Jr. Our commitment to regional security does not end with Balikatan exercise. Anchored on shared goals, the Squad is born. This quadrilateral alliance comprising the United States of America, Japan, the Commonwealth of Australia, and the Republic of the Philippines aims to address concerns on regional security, stability, and deterrence in the Indo-Pacific region. Samantala ay naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, magsisimula ang malawakang discussion sa South Korea pagkatapos ng nalalapit na presidential election nito. At maalalang sa katatapos na Balikatan Exercises 2025 ay inimbitahan ng Pilipinas at ng US ang hanggang sa 19 na bansa upang mag-obserba sa iba't ibang drill na nakapaloob sa military, halos 3 linggong military simulation. Kabilang sa mga nag-obserba nga ay ang South Korea. Nagpadala rin ng kinatawan ng 4 na European countries tulad ng Netherlands, Czech Republic at Lithuania at ang bansang Poland. Naghatid niyan sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Bureau of Fire Protection ay naghahanda rin para sa kanilang deployment sa magiging proseso ng eleksyon sa darating hunang Lunes. Alamin natin kung ano magiging function ng Bureau of Fire Protection dito sa kanilang mga preparasyon. May balita si Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na nakahanda na ang kanilang mga tauhan at maging ang kanilang mga kagamitan para sa gaganaping national and local elections sa Lunes, Mayo 12. Ayon kay Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal at Yensa, automatic na lahat ng kanilang tauhan ay bababa sa mga komunidad para mag-ikot at magbigay ng karagdagang tulong sa Philippine National Police para sa mas maayos sa paglalatag ng seguridad sa araw na ito. Nauna na dito ay nakapagsagawa na ng inspeksyon ng kanilang hanay sa higit kumulang 22,946 na polling precincts sa buong bansa, habang mula naman sa bilang na ito ay nananatiling ongoing pa rin ang compliance sa higit sa 5,571 na mga voting centers. As to the figures, automatic naman po yun. Lahat tayo sa field ng Bureau of Fire Protection ay ongoing ang roving, ang fire truck visibility po natin. Ang ibigay ko na lang po siguro yung data on mga inspected polling precincts, which are nasa 22,946. And out of that, around 5,571 po yung ongoing nga po ang compliance nila. Again, yung ating pong mga firefighters sa field units natin, sa mga fire stations, ay ongoing po ang conduct ng fire inspection at fire truck visibility.
Kinumpirma rin ni Atienza na naka-red alert na ang kanilang hanay magmula kahapon hanggang sa Mayo 13 para mapaigting rin ang kanilang presensya kung saan magtatalaga sila ng mga fire trucks at mga tauhan sa mga voting centers sa buong bansa. Anya humigit kumulang nasa 32,000 na mga personnel ang itatalaga sa mga polling precincts para umantabay sa mga maaaring emergencies na dapat agad maaksyonan sa kanilang tulong. Nationwide po yan, sir. Naka-red alert na po tayo today until May 13. Around 32,000 personnel po ang on standby po sa ating mga polling precincts. Samantala, patuloy naman ang ahensya sa pagtitiyak na makakapag-comply ang natitirang 5,000 voting centers bago ang mismong araw ng eleksyon. Para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Asta Radio. Bombo! Samantala, nagbabala naman si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa posibilidad ng mas matinding Chinese aggression sa Bajo de Masinloc. Ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na naganap noong Mayo 5 kung saan hinarang ng mga Chinese Navy at Coast Guard vessel ang offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto na nagasagawa lamang ng routine maritime patrol 12 milya mula sa Bajo de Masinloc. Natanong si Defense Secretary Teodoro ukol sa naturang insidente kung saan iginit nito na asahan na ang agresibong aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas dahil sa pilit nilang pangangamkam sa mga maritime territory ng bansa. Kinustyon din ng kalihim ang mistulang pagdidikta ng China ng batas sa buong mundo. Gayunpaman, magpapatuloy aniya ang pamahalaan ng Pilipinas na depensahan ang teritoryo ng bansa. Magpapatuloy din aniya ang Philippine Navy na magpatrolya sa mga karagatan sa kabila ng agresyong ito ng mga Chinese forces. Una na ring sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ay posibleng magpapatuloy pa sa gitna na rin ng patuloy nitong pagigiit sa walang basihan ng mga claims, militarisasyon at walang tigil na pangangamkam sa teritoryo ng iba pang mga bansa. Sa mga minamahal kong kababayan at kapwa ko Pilipino, isang linggo na lamang po bago ang eleksyon. Sa kabila ng ating pagiging abala sa araw-araw, mahalaga pa rin paghandaan natin ang nalalapit na botohan, ang parating na halalan, ang magluluklok ng mga susunod nating mababatas na Senado, ang magbabalangkas sa mga batas at polisiya na magsisilbing direksyon ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Ako po si Benner Abalos, iba't ibang posisyon sa gobyerno sa higit na 30 taon ang aking napaglikuran. Mula sa pagiging konsehal, mayor at congressman ng Mandaluyong, MMDA chairman, hanggang sa pagiging DILG secretary, naging saksi po kayo sa solid dating serbisyo. Hindi tayo bago sa aksyon, hindi tayo bago sa totoong trabaho. Bagamat bagong apelyido sa Senado, hindi tayo bago sa pagsisilbi. Ramdam ko po ang bigat ng laban sapagkat nagsimula po tayo sa laylayan. Wala tayong pangalan at wala tayong kamag-anak sa national politics. Subalit, dahil po sa inyong tiwala at paniniwala, patuloy na lumalakas ang sigaw na pangalan nating Abalos. Nagsimula tayo bilang pang 35 lamang nung matagal na sa survey. Ngunit ngayon, tayo po ay nasa Magic 12 na. Hindi po ito milagro. Bunga po ito ng inyong tiwala sa ating solid na track record, paninindigan at plataforma. At ano pang gagawin natin kung tayo maluluklok sa Senado? Ang unang-una nating gagawin ay aamyendahan natin ang Rice Tarification Law. Anong ibig sabihin nito? Papalakasin natin ang ahensya ng NFA para bumili ng magandang presyo sa magsasaka ng palay at kaagad ibenta sa publiko sa tamang presyo rin. Papalakasin natin ang ating mga lokal na mga magsasaka. Tulong ito sa ating magsasaka at para bumalik ang sigla ng ating palayan at sakahan. Pangalawa at pinaka-importante, papababayan natin ang kuryente. Dati po, hindi na po ako pumayag na malagyan
ng buwis ito. This was 20 years ago nung ako isang congressman. Ngayon po, after 20 years, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN dahil sa patong-patong na buwis. Generation charge 12%, transmission charge 12%, distribution charge 12%, at meron pang systems loss. Ina-assure ko sa iyo, isa ito sa una kong ipapile para bumaba ang kuryente sa ating bansa, dumami ang negosyo at dumami ang trabaho. Dahil kung dati hinindihan ko ito, tatabasin po natin ito ng gusto ang mga buwis na ito. Pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Nagawa na po namin sa Mandaluyong ito. Kulang-kulang 7,700 na mga pamilya na dati walang lupa at walang bahay at wala po silang tirahan. Ngayon po sila may mga titulo na. Tutulong po tayo para ang dating pangarap ay maging isa na pong realidad. Aamyendahan natin ang local government code para mas practical dahil 30 taon na ito. Para mas realistic ang magiging functions ng ating barangay, ng ating mga cities, ng ating mga munisipyo, ng ating probinsya at ng national government para ang serbisyo ay talagang dire-diretso. Isa sa batas natin ang pagbibigay ng gratuity pay at incentives para sa mga job orders and service contractual employees. Dahil sa ngayon, wala po silang benepisyo. At itataas natin ang income tax exemption. Ilan lang po ito sa ating mga gagawin. At marami pa tayong ipa-file na mga batas. Malapit na po tayo sa dulo. Mas lalo pong tumitindi ang pagnanais kong mapaglingkuran kayo sa Senado. I submit myself. Mahirap man na trabaho, nakahanda po akong gawin ito para sa inyo. Kayo ang magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Samahan ninyo ako patungo sa ating tagumpay. Ako po si Bernard Abalos, number 1 po sa balota, solid sa Senado. Maraming salamat po. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Marami pa ho tayo mga panayam, maya-maya lamang mga kabombo at sa tuloy-tuloy na balitaan sa Bombo Network News. Sinong walang bayad ng korupsyon? Alay disiping. Sinong mayakda ng Anti-Money Laundering, Anti-Red Tape, Free Irrigation Act at higit 70 batas? Disiping. Sinong lumalaban sa katiwalian, nagsusulong ng good governance at kaunlaran ng bawat Pilipino? Omsim, Siping. Sinong nakasagip ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran? Si Papa Ping yan. Kaya sinong iboboto natin sa Senado? Siping. Lacson for Senator number 33 sa balota. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon si former Senator Panfilo Ping Lacson at si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang araw po ang aming pagbati. Senator Lacson, kumusta na ho kayo? At kumusta yung pangangampanya po ninyo? May tuturing ba ninyong tagumpay na itong 90 days na pag-iikot po ninyo? Kahit pa paano, na-assess na no? Yung kalagayan ng atin mga kababayan at yung kanilang mga nais na iparating, mga isinusulong ho nila na adhikain gustong ilapit po sa inyo na matapos na makausap nyo yung ating mga kababayan, Mr. Senator. Good morning. Unang-una, the mere fact na umabot tayo kami sa pagtatapos ng campaign period, yung 90 days, na ligtas sa anuman sakuna, kapahamakan, o anumang karahasan, yung buong alyansa team, pati yung campaign staff. Parang na yon, feeling winner na dahil umabot tayo na ligtas. Kaya nagpapasalamat kami ako personally, unang-una sa Panginoon Diyos, dahil yun nga, nakarating kami sa ganitong punto. Pangalawa, doon sa aming campaign staff na talaga namang very efficient, very organized, very disciplined, limitado yung aming pagsasalita sa loob ng 5 minuto, tapos yung how they organize each and every rally na aming ginawa, talagang wala kami masabi. At kay Pangulong Bongbong Marcos kasi he stayed on from start to finish, from Lawag City in Ilocos Norte noong Pedrero hanggang kagabi sa Mandaluyong City. Nandyan siya, risking his own physical security. So maraming salamat. At sa akin personally,
yung mga tumulong, no, whether active, passive, big time, small time, directly, indirectly, napakalaking pasasalamat. Maraming salamat. Okay, Mr. Senator, sa inyong naging paglilibot sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, I'm sure marami kayong nakausap ng mga mamamayan. Ano ho ang, learnings na inyong nakuha mula sa kanila, Mr. Senator? Marami. Unang-una, yung pag-iikot namin, kasi organized nga, nagpupunta kami sa mga lugar na kung saan nasa salamuha namin yung mga local government units down to barangay chairman. Ano? Nakita namin doon, while binibigyan namin sila ng kung ano yung nilalaman ng plataforma namin para makatulong sa mga local government units. At the same time, we draw, hindi lang inspiration, kundi yung lessons sa sarili nilang mga experiences sa mga kanilang lugar. Isang halimbawa, classic example, natutunan namin na yung Pre-Tertiary Education Act, kala namin very smooth ang pagpapatupad. Meron kami napag-alaman na yung pala may mga scholars na nag-qualify na kung saan yung mga magulang mahihirap sila, nag-aabono muna at saka na lang daw nire-rebate, binibigyan na rebate ng CHED. At kung hindi, minsan, hindi na nga nabibigyan na rebate. So bakit natin pahihirapan? Samantalang taon-taon sa aming pagpapasa ng national budget, yung General Appropriations Act, meron nakalang pondo sa CHED para sa pagpapatupad sa pag-implement ng Pre-Tertiary Education Act. Tapos yung isa pa na pwede kong i-considera pagka mag-introduce ako ng amendment, na kung saan bakit nga natin masyadong tatasan ng standard samantalang sa ibang probinsya na ang ginagawa ng mga local government officials na hindi nila parang makapasa yung estudyante, sinuconsider lang scholar nila. Dahil napaka-importante ng diploma sa isang anak mahirap, na hindi rin naman sapat yung kanilang karunungan for so many reasons. Halimbawa, yung nutrition, kasi nga 'di ba, yung ating yung findings na nangyari na ating nalaman na 18 million Filipinos, ito yung hindi functionally literate, meaning nakakabasa pero hindi naman naiintindihan o nako-comprehend. So dapat bigyan natin ng konting leeway yung mga scholars natin sa pre-tertiary education na kung saan wag naman masyado mataas yung standard at saka napakaraming requirements. So dapat talaga i-revisit. At marami kang natutuhan pa sa agrikultura na kung saan parang dying breed yung ating mga sakahan, yung mga anak na magsasaka, walang interest na kumuha ng mga kurso tungkol sa agrikultura o aquaculture dahil ang tingin lagi associated yung sakahan, yung agriculture sa poverty. Kasi yun ang nakagisnan sa ibang bansa, mayayaman yung mga magsasaka, lalo sa Europe. Pag sinabing farmer, talaga sila yung nakakaangat sa buhay. So yun, ang isa kong naisip na panukalang batas na parang in the mold of the Doktor para sa Bayan na pinasa ni Senator Soto na libre edukasyon para sa gusto magdoktor, pero may kontrata na 4 years na hindi pwedeng lumabas ng bansa at magsilbi rito. Ganon din siguro sa sakahan, hindi yung basic na agriculture courses, kundi yung high technology na ang gagamitin, yung modern agriculture. Ako kasi taon-taon na nagdadagdag ako ng budget para sa biotech doon sa University of the Philippines, Los Baños. Malaki na dagdag ko doon at nakapag-procure sila ng mga equipment. Napataba nila yung mga lupa tapos yung ani. Ang lalaki nung pinakita nga sa akin dahil sa pasasalamat nila, inimbitahan ako doon. Alam mo yung mais nilang produce out of yung modernized na farming. Naku, malalaki pa doon sa mga ini-import na corn cobs na nanggagaling sa ibang bansa. Nakakatuwa. So yun ang mga natutunan namin. Ilan sa mga natutunan. Marami pa dahil kapos naman ang oras natin. Hindi ko na ipapahayag. Pero napakaraming natutunan dahil sa pag-iikot namin na sa mga organized rallies na ginawa ng aming campaign team, na kung saan nandiyan yung mga local officials na nakakasalamuha namin bago pa magsimula yung aming rally. Ako naman bilang gante sa mga LGUs,
meron akong proposal, no? Part ito ng platform ko if and when I make it to the Senate again. Yung economic growth, dahil ito ay nakapaloob sa nominal gross domestic product. So may mga probinsya, may mga siyudad na napakalalaki na kanilang contribution through yung value added tax. Kasi siyempre pagka yung GDP mataas, pag kinuha mo yung 12% na VAT doon, hindi kino-contribute sa national government. Ang aking panukala at ito'y na-take up ko kay Secretary Recto ng Finance Department. Dahil nung dumalo kami sa Batangas, yun ang aking diniscuss. Sabi ko, kung pwede wag niyang i-oppose na mag-rebate man lang maski 1% do sa 12% na contribution ng mga local government units na po pwede nilang gamitin na mag-enhance pa ng development sa livelihood. Na sa ganon, lalo pang lumago yung kanilang yumabong yung kanilang economic growth. Na sa ganon, makikinabang din ng national at the same time, yung local makikinabang. Parang incentive o ma-incentivize o mabigyan ng motivation yung mga local government units. So yun ang, kung hindi kami nag-ikot, hindi namin maiisip o hindi namin matutunan dahil hindi namin alam ang situation sa ground na ganun kalalim ang aming natutunang aral na mga nakuha. Senator, on my part naman po, kasi kamakailan, binantayan po ng buong mundo itong pagpili ho ng bagong Santo Papa sa pinakaunang mensahe nga po ni Pope Leo XIV na sabi niya ho, itong mga katagang ito, ang build bridges through dialogue and through encounter. Bilang isang Katoliko at bilang isang public servant, Senator, paano nyo isa sa katuparan at isa sa buhay ang panawagang ito ng bagong Santo Papa? Napakagandang kataga na tinura ni Pope Leo XIV, na tama-tama kasi kung walang komunikasyon, paano tayo magkakaroon ng pagkakasunduan? Kaya nga nung tinanong din kami kahapon sa Mandaluyong, doon sa aming press con, kung ano yung masasabi namin doon sa pagka-elect kay Pope Leo, ang sinabi ko rin na hindi lang para sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sana maging daan si Pope Leo para yung sigalot na nangyayari sa Ukraine, between Ukraine sa US, yung sa Middle East at kung saan-saan lugar, sana maging tulay siya. Yun yung sasabi niya, bridge para sa mga dialogo, sa discourse, komunikasyon between and among communities sa mga iba-ibang bansa. Sa atin din, ganun din sana na yung ating kaguluhan na-involve tayo sa bansang China at sa iba pang mga lokal na mga hindi pagkakaunawaan. Sana, tama, discourse, daanin natin sa dialogo, daanin sa communication because kung walang communication, malaki yung hindi pagkakaintindihan. So, napakagandang aral yung unang bigkas do sa homily o do sa unang mga katagang binigkas ni Pope Leo. At sana, isa puso natin yon, isa damdamin natin yung kanyang sinabi. Sa ganon, araw-araw, nakapaloob na sa ating damdamin, sa ating diwa, sa ating kaisipan, na parang kung magkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, yung kagandang ating unang isipin. Senator, dalawang tulog na lang at halala na. Ano ho ang nais ninyong iwan na mensahe sa mga kababayan natin? Go ahead po, Senator. Simple lang, dalawang words lang, vote wisely. Napaka-importante. Parang karugtong lang is, ang nakataya rito, hindi na yung sa aming henerasyon, kundi sa mga anak namin at susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. So, vote wisely. Ayan, maraming salamat Mr. Senator sa mga naibahagi po ninyo dito sa ating panayam ngayong tanghali sa Bonbon Network News. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si dating Senador Panfilo Ping Lacson at ngayon ay tumatakbo muli para sa Senado at yan mga kabombo, ang mga naibahagi po niya, mga dikain sa kanyang muling pagsabak dito sa 2025 midterm elections. Oras natin mga kabombo at mga Kastar Nation, 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Ito ang ating West Philippine Sea. Bawat mundo at alon ay ang paglayag at paglaya. Subukan man ng kalaban, hindi natin tatanggapin apihin tayo sa sariling karagatan. Kaya't ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo
na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Ating karagatan, karapatan at kinabukasan. Tolentino, Senador. Bombo Sports News. Mga kabombo, bumawi ng panalo ang Cleveland Cavaliers sa Indiana Pacers sa pagtambak ng nasa 22 big points sa Game 3. Hindi pinaporma ng Cavs ang Indiana mula sa umpisa hanggang matapos ang laban. Sa kabila huyan ng pagtatangka ng kupunan na gumawa ng comeback simula sa second half ng naturang laban. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers at kumamada ng 43 points at 9 na rebounds, habang pinangunahan naman ng power forward na si Evan Mobley ang depensa ng Cavs sa kanyang 13 rebounds at meron din siyang 3 blocks at 3 steals. Bagamat kapwa nakapagpasok ng 32 points ang dalawang kupunan sa unang quarter, ngunit sa second quarter mga kabombo ay nangulelat na ang Pacers sa tanging 13 points ang nagawa nilang iposte bilang ganti kung mamada naman ang Cavs ng 34 points daan upang itala ang 21 big points sa pagtatapos ng first half 66-45. Napanatili na ng Cavs ang double-digit lead hanggang matapos ang laban at napahiya ang Pacers sa sarili nitong home court. Hawak ang 22-point lead, 126-104. Sa panig naman ng Pacers, nalimitahan lamang sa 4 points ang all-star guard na si Tyrese Haliburton at kasama ang 5 assist na kanyang nagawa. Nasayang naman ang 18 points at one-time champion ang gumawa nito na si Pascal Siakam kasama ang 23 points ng reserve na si Benedict Mathurin. Muling gaganapin sa home court ng Pacers ang Game 4 sa pagitan ng dalawang team at inaasahan mga kabombo at ang mas maaksyon na laban ng dalawang kupunan sa mga susunod na paghaharap dyan sa hardcourt. Bombo Police Report. Meron hong pamamaril na nangyari dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon. Maki-update tayo kung ito ba ay may kinalaman sa eleksyon. May balita ang Bombo Radio Tuguegarao. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pamamaril patay ng riding in tandem sa 72 years old na punong barangay ng Barangay 2 in Enrile, Cagayan sa loob mismo ng Barangay Hall. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Fronda, ang information officer ng PNP Cagayan, sa initial investigation ng pulisya, sinundan umano ng suspect ang kapitan hanggang sa Barangay Hall at habang nakaupo ang kapitan ay pinagbabaril siya sa likod. Agad na tumakas ang suspect at sumakay sa isang motorsiklo na walang plaka na minamaneho ng kanyang kasamahan at pumunta sa direksyon ng Barangay Roma. Agad namang itinakbo ng Enrile Rescue Team sa isang ospital sa Tuguegarao City ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sinabi ni Fronda na agad naglatag ng high-risk checkpoints ang pulisya at nagpakalat ng flash alarm sa makalapit na PNP units. Kabilang ng Isabela Police Provincial Office sa layuning agad na mahuli ang mga tumakas na suspect. Kasalukuyan na rin nire-review ang CCTV footage sa Barangay Hall sa pag-asang makilala ang gunman at makakuha pa ng karagdagang ebidensya sa krimen. Samantala, naniniwalang pamilya at mga kamag-anak ng kapitan na politika ang motibo sa pamamaril. It's another big challenge sa ating pong mga Cagayano Cavs dahil according po sa ating pong buting provincial director, if hindi po natin na mareresolve ito within 24 hours, ay expected po ma-activate na naman po ang panibagong SITG para nga po dito po sa insidente na ito. Agad-agad po na nag-deploy ang ating pong regional director ng additional na pwersa para po ng kapulisan para nga po sa Enrile. At yan ang ulat-ulat dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Hoy Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang storage area ng Commission on Elections San Agustin, Isabela,
pinasok ho ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Ilang mga elections material, nasira. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niyan ng Bombo Radyo Kawayan. Pinasok ng hindi pa matukoy ng mga suspect ang storage area ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC San Agustin, Isabela, kung saan nakalagay ang ilang mga election materials na gagamitin sa halalan sa Mayo 12. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Manuel Castillo, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Isabela, sinabi niya na batay sa ulat ng election officer ng bayan ng San Agustin ay mayroon umanong nasira ng mga election boxes. Dahil dito ay nag-request na umano sila na kung maaari ay buksan ang mga nakasil na election paraphernalia, paunahin na ang mga laptops para sa inventory upang makita kung mayroon bang nawawala upang magawan agad ng paraan. May mga contingency items naman anya sa tanggapan ng Provincial COMELEC kaya agad na mapapalitan ang mga kagamitan na nasira. Matapos ang gagawin nilang inventory ngayong araw ay muling isisil ang mga kagamitan at pipirmahan ng mga kandidato. Sabi nga, mayroon na sasabi, baka nagdududa sila kung baka naman may laman na yung laptop. Makikita pa lang natin yan doon sa canvassing kapag nagkaroon na makikita natin kung may initialization report yan. Ang initialization report, katulad ng ACM natin, makikita kung may laman nga yun sa pamamagitan ng pag makikita mo yung report kung may mga boto bang nakalagay doon. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Isa sa batas ko po ang 14-month pay para may pangmatrikula sa kalagitnaan ng taon. Ipagbabawal po natin ang fake news, agarang takedown at pananagutin natin ang nagpapakalat nito. Para sa tamang pakikipaglaban sa illegal na droga, palalakasin ko ang rehabilitation at preventive education sa kabataan. God permitting, kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Tito Soto, number 59 sa balota. Karagdagan pa sa mga balita, eto mga kabombo, yung National Grid Corporation of the Philippines nagsuspindi ng maintenance works habang nalalapit ho itong panahon mismo ng eleksyon. Alamin natin ang hakbang dyan ng naturang tanggapan. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Mananatiling suspendido ang mga construction at non-critical maintenance activities ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hanggang Mayo 16. Nagsimula ito noong Mayo 5 kaugnay sa contingency plans na itinakda ng Commission on Elections para sa national at local elections kung saan tinitiyak na walang magaganap na power interruption. Tiniyak din ang tuloy-tuloy at maaasang transmission ng kuryente hanggang sa canvassing at proklamasyon ng mga nanalo, kaya pansamantalang ipinagpaliban ng mga maintenance works at shutdowns. Sa panayam ng Bombo Radio kay Regan Alcantara, lead specialist ng National Grid Corporation of the Philippines, sinabi niyang kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkawala ng supply ng kuryente, mayroong quick response teams na nakaantabay at preposition sa iba't ibang lugar sa Panay na naka-duty 24/7. Naka-standby rin umano ang mga piloto mula sa aviation services upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Aniya, nakikipag-ugnayan sila sa buong power sector para sa maayos at tuloy-tuloy na daloy ng supply ng kuryente para sa halalan. Umapila rin ang kanilang tanggapan sa publiko na iwasan ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa mga kable at poste ng kuryente. Maaaring makuryente, magdulot ng sunog o maging sanhi ng power interruption kapag may saranggolang sumabit sa kable. Basically, we're all set. We have been doing a lot of pre-election maintenance works the past months, part of our preparation. Naka-ready na sila. Ang mga quick response team, naka-double manning na sila, And sa linya naman, sa transmission line group, may prepositioned areas, na nakabantay, 24/7 ba, Para sa Davao 2025 update, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, eto namang lalawigan ng Bohol. Ipapakalat ho ang nasa mahigit 2,400 na law enforcement personnel
Kaugnay pa rin yan sa nalalapit na halalan ngayong taon. May buong detalye dyan ang Star FM Cebu. Aabot sa kabuuang 2,483 na tauhan mula sa iba't ibang law enforcement agencies ang ipapakalat sa lalawigan ng Bohol para masigurong ligtas at maayos ang pagsagawa ng halalan sa Lunes. Inihayag ni Bohol Police Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Norman Nuez na ang mga ito ay kinabibilangan mga tauhan ng pulisya, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sa nasabing bilang, sinabi pa ni Nuez na 1,810 na PNP personnel ang i-deploy para sa eleksyon kung saan nakadeploy na ang mga ito, kasunod ng send-off ceremony noong Webes, Mayo 8. Binanggit din ito na nagpadala sa lalawigan ng 200 personnel mula sa regional headquarters. Samantala, ibininyag nito na wala naman umano silang na-monitor na terrorism-related activities sa lalawigan, gayunpaman ang kanilang intelligence team ay nakalatag na. Sa buong lalawigan ng Bohol, nasa 7 listahan naman ang isinailalim sa election areas of concern, kabilang na ang Tagbilaran City, Buena Vista, Inabanga, San Miguel, Trinidad, Tubigon at Ubay. Sa kasalukuyan ay wala naman umano silang na-monitor na election-related incidents kaugnay sa 2025 elections. Special Force, 50. So in total, 1,810 police officers. And this will be compensated by our partners from the AFP. They will be deploying 317 personnel. Now, 28 locality i-deploy AFP teams ng Bureau of Fire Protection nag-deploy sa 259 personnel. So total deployment is 2,483. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari itong matunghayan hindi lamang sa mga AM stations ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang ating FM stations, ang Star FM stations. All over the country po yan mga kabombo. At dyan sa bahagi ng Mindanao, matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Unahin ko dyan sa Davao Region dahil nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc-Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. Habang sa bahagi naman ng Coronadal, South Cotabato at maging dyan sa Sultan Kudarat area, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan na rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. Mga kabombot ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests.
and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!